Kung minsan, mas nakakatakot pa ang mga tao kaysa sa paranormal. Tulad ng sa bidyong ito na nakunan ng isang TikToker kung saan isang grupo ng mga tao ang misteryosong naglalakad sa kakahuyan. Habang naglalakad ang mga kalalakihang ito sa kakahuyan, nakarinig sila ng mga religious chanting sa paligid. Labis silang nagtataka at kahit natakot man ay hinanap pa rin nila ang pinagmumulan nito. Mula sa kalayuan ay nakita na nga nila ang pinagmumulan ng mga narinig nila. Apat na taong nakasuot ng puting balabal ang naglalakad sa kakahuyan. We don't know who they are, like some sort of like cult or religion. Decisions, but yeah, let us know in the comments below what you think. Ayon pa sa kanila ay maaaring isa itong religious cult o sa atin pa ay kulto na nagsasagawa ng paghahalay o dasal sa kakahuyan. We don't know who they are, like some sort of like cult or religion. Dahil sa takot ay hindi na rin nagtangkang lumapit pa ang mga magkakaibigan. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Totoo nga kayang mga kulto ito? We don't know who they are, like some sort of like cult. Si Nick mula sa YouTube channel na The Hooker ay nakakaranas ng mga paranormal activity sa bahay nito. Mula sa mga strange noises at black shadowy figure na nakukunan nito na talagang pumilit sa kanyang lisanin ng tahanan niya. Pero mukhang ayaw siyang tigilan ng paranormal activity dahil ilang araw lamang ng paglipat nito ay muli na namang nakaka-capture ang security camera ng bahay niya ng mga kababalagan sa tuwing nasa trabaho siya. Sa sumunod na araw habang mag-isa siya ay nakarinig na siya ng ingay mula sa pintuan, kaya nagpa siya naman siyang i-record ito. Habang marahan niya itong tinitignan ay sa hindi inaasang pangyayari ay ito ang makukunan niya. I'm in my bathroom that's attached to my bedroom. I keep hearing fucking noises coming from the closet that's just on the other side of this fucking wall. But Sarah's gone. Babe. Babe. Hello? Babe? Max? What the fuck? Oh, what the fuck? Dude. I heard someone out in the driveway too. Did you fucking see that? Someone's in my fucking closet. What the fuck? I have a fucking weapon around. I have a fucking weapon of some sort. Who's here? Who's here? Hello?
Jesus fuck. God damn, man, what the fuck? Max, come here. Max. Maxie boys, come on. Come on, Max. Max. Come on, Maxies, come on. Come on, Maxies. Come on. Isang black shoes ang nakalabas sa closet nito at nang itaas nito ang camera ay isang maputlang mukha ang nasa loob ng madilim na closet. Dito na siya tumakbo ng mabilis papunta sa garahe. Ayon pa kay Nikki, mas matangkad pa raw ito sa kanya. Diin pa niya ay wala siyang itim na sapatos na gaya nito. So sino o ano kaya ito? Sa patuloy na paglala ng pagpaparamdam at pagpapakita ng entity ay nagpatulong na nga siya sa isang pari upang i-cleansing ang bahay nito. Pero hindi pa rin ito umubra. Kaya naman gumawa na siya ng sariling Ouija board upang makipag-communicate sa entity gumagambala sa kanya. You know, it's not completely done. I did it. I don't know what I'm doing, so I burned it. I burned the lettering and shit. I made this out of redwood. It's got little, I put foam pads on this room. I would like to say hi or talk to me or tell me why you're here. Tell me why you've been tormenting me for like 3 years now. Maybe you're the one that I saw in Dyer Lane that night. If you are, can you let me know you're here? Maybe tell me why you're here. Anybody? Is anybody in this room aside from me? I don't know how to use these things. I don't know if I'm using it right. I don't know if I'm supposed to wait. I don't know. Should I just lightly touch it? I'm assuming so it could. It's not very easily lightable. Should probably. I guess it's the way it should be, right? I don't know. I can't like. Yeah, so. If somebody's here, please just say yes. Somebody say yes if you're here. If somebody's here, can you please move this triangle with the circle over to the yes? I don't think that I need to be touching it for any reason. I think that if you're present, you could move it yourself. I've seen you move things in my house many, many times. If you are present and you would like to talk to me, please move that triangle over to the yes. Oh, forgot one thing. Whoops. Goodbye, whoever might be in the room and doesn't want to talk. Goodbye. Go back to where you were. Goodbye. It's like, whatever. Okay. Walang nangyari o ni isang senyales na rumisponde ang entity sa paggamit nito ng Ouija board. Kaya naman nagpa siya na lamang siyang itigil ito. Pero gaya ng rules, huwag na huwag kang gagamit ng Ouija board kung hindi ka marunong nito dahil isa itong malaking pagkakamali. 2 linggo na nga ang lumipas at ito na nga ang resulta ng Ouija board session niya. Huwag kang kukurap. I should never fucked with that Ouija board. Nagsigilawan ng kusa ang mga gamit sa loob ng bahay ni Nick. So ano sa palagay mo ang nangyayari, Kamulti?
May dark entity kaya sa bagong bahay ni Nick? O ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. June 2019, ang YouTuber na nagngangalang Jason ay nag-upload ng video sa channel nito na Happy Mountain. Nag-upload siya ng mga karanasan nito sa pagka-camping, hiking at iba't ibang surviving method sa kabundukan. Sa video nito makikita ang isinasayos nito ang tutuluyan niya at habang ginagawa nito ang mga pangunahing gawain bago sumapit ang dilim, ay may naririnig na siyang kakaiba sa paligid. Sa kalagitnaan ng gabi, sa mahimbing nitong pagkakatulog ay may narinig siya. Nagising si Jason sa mga ingay na hindi pa niya naririnig sa buong buhay niya. Ayon pa sa kanya ay tila ba isa itong gumagaralgal na hayop. Pero dahil sa malayo ito ay hindi niya matukoy kung ano ito. I'm still rattled. I've never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between almost like a pig. Some kind of, I hate it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors communicate with each other on Jurassic Park. I've never heard anything like that in my life. Nangangamba man ay muli siyang natulog. Isang oras pa ang lumipas pasado 1 PM nang muli na naman siyang magising. Dito na may narinig siya na tila ba someone or something ang naglilibot sa labas ng tent nito. Whatever it is, it's close. Hear that? Whatever it is, it sounded like there was 2 or 3 of them. And it started on the other side of my camp. Went around my perimeter. May nakita ka ba? Pansinin mong maigi ang mga matang umiilaw sa ibaba. Well, maaaring hayop lamang ito tulad ng coyote o lobo na pinagmamasdan siya. Magpagayon pa man ay muli siyang natulog at sa paggising nito sa umaga ay muli siyang nag-record ng update sa mga nangyari. Pero hindi nito binanggit ang mga matang umiilaw na nakunan niya. Senyales na hindi rin niya ito napansin o nakita. Ikaw, nagka-camping ka rin ba? Si Leon rito ay nakakaranas ng mga kakatuwang pangyayari sa loob ng bahay nito. Mga strange noise at mga gamit na gumagalaw ng kusa ang labis na gumagambala sa kanya. Di rin nagtagal ay natigil rin ito. Pero pansamantala lamang pala ito dahil muli na naman siyang gagambalain ng mga paranormal activity. 3 AM ng madaling araw nang ito ang gumising sa kanya. A las 3 de la mañana. Estuve durmiendo tranquilo estos días, pero ahora me despertaron de vuelta los ruidos. Me recomendaron que prenda la luz. Me voy a quedar callado. Mierda sos. ¡Déjame salir, hijo de puta! ¡Déjame salir! Jesús.
Nagising siya nang makarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa loob ng bathroom at nang lalapitan niya nga ito ay kusa itong nagbukas. Nang nasa loob na siya ng bathroom ay wala naman siyang makitang ano o sino man na maaaring pagmulan ng ingay. Then out of nowhere bigla naman itong nagsara. Dito na siya nataranta at takot na takot niya itong pinipilit na buksan, ngunit tila ba ayaw siyang palabasin ito. Nang makalabas na nga siya ay maririnig naman ang mga tawa ng bata sa loob ng bathroom. Dahil nga dito ay minabuti na lamang niyang lisanin muna ang bahay, ngunit tila ba sinusundan siya ng entity. Dahil makalipas lamang ang ilang araw sa isang bahay nito, ay muli na naman siyang makakaranas ng paranormal activity. 3 de la mañana me vine a la casa del campo. Leí muchos comentarios que me recomendaban que me mude y me vine para acá para ver si el problema era yo. Pero parece que me sigue porque se escucha. Estoy escuchando. Yo ya no, miedo ya no tengo. Y no hay nadie. El ropero este es grandísimo, pero no, es increíble, pero parece que me sigue. La verdad, no. ¿Qué es eso? Malakas na mga kaluskosan nagmumula sa loob ng closet, ngunit nang buksan niya ito, ay wala namang tao sa loob. Di pa nga nagtagal ay may mga gamit na namang nagkandahulog sa sahig. Pero umpisa pa lamang ito dahil sa sumunod na gabi ay mas magiging agresibo ang entity. Estoy en el baño, sigo acá en la casa del campo y me están golpeando la puerta y no puedo salir y estoy solo. Esa luz la dejé apagada. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Andate. Habang ginagamit ito ang bathroom ay may malalakas na kumakatok sa pintuan niya na nagmumula sa labas. At nang makalabas na nga siya at hanapin ito ay dito naman namatay ang ilaw ng kusa. Nagsara ng malakas ang pintuan at muli ay maririnig na naman ang batang tumatawa sa loob ng silid. Pero sa tuwing bubuksan niya ang kwarto ay walang anuman o bata ang nasa loob. 3 de la mañana, recién salgo de bañarme. Escucho silbidos desde el patio. Mientras me estaba bañando, escuchaba golpes de la ventana. Nunca me había pasado esto. Los silbidos nunca, la verdad. Todo tipo de ruidos, pero silbidos nunca. No sé qué hacer, pero ya fue. Ya fue, voy a salir a revisar. Voy a salir a revisar. A estas alturas yo ya no tengo miedo, la verdad. No hay nada. Tila ba may tao sa likod ng kortina kaya agad niya itong hinawi, pero walang tao sa likod nito. Kung ano man ang mga gumagambala sa kanya ay tila ba kumapit na ito sa kanya at ayaw na siyang lubayan.
Ang lalaking ito ay binantayan ng ama nito habang umuungol buong magdamag. Ayon sa anak nito ay matagal nang may dinaramdam ang ama nito at talagang hindi na kayang tumayo pa. Napakahina na rin ang mga katawan nito. This is a video of the last few minutes of Dad's life. Mom had been with him throughout the night and heard the death rattle, but she went on to bed and suddenly I woke up at 6 o'clock. Umupo siya sa tabi at tinawakan ang kamay ng ama habang pinakikinggan ito. Talked to Mom and said, I think it's the very end. I sat down with him and held his hand and you can hear the death rattle. Kinakantahan pa nito ni Mark ng religious song upang maging maayos ang paglisan nito sa mundo. Di nga nagtagal ay tuluyan na nga itong namahalam. Nakita rin sa video ang isang ilaw na lumabas at lumipad palayo. Pinaniniwalaan ni Mark na ito ang kaluluwa ng ama niyang namayapa. Nakakalungkot man ang video ito ay kailangan nating isipin at tanggapin na lahat tayo ay pupunta sa ganitong sitwasyon. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.